Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay palaging mayroong kapalit na biyaya. Yung bukal sa puso mo na tutulungan ng isang tao na kahit hindi mo naman kilala. Mas masarap ang tumutulong kaysa sa tumatanggap, lalo na sa oras ng pangailangan. Ikaw, naranasan mo na bang tumulong nang walang hinihintay na kapalit? Kung ganon, mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Sarina. Ang bawat patak ng ulan sa kanilang butas na bubong ay sinasabayan ng kanyang tahimik na paghikbi habang tinitingnan ang natutulog na anak na si Miko. Sa kabilang dako ng maliit nilang sala, nakaupo ang kanyang asawang si Mark. Nakasubsob ang muka sa mga palad. Pagod mula sa dalawang shift sa construction. Mark, paano na tayo? Bulong ni Sarina. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho sa grocery. Pero sino ang mag-aalaga kay Miko? Wala na tayong pambayad sa daycare. At wala na rin tayong kamag-anak dito sa Maynila. Huminga ng malalim si Mark. Hindi ko rin alam. Sapat lang ang kinikita ko para sa upa at kaunting pagkain. Kung titigil ka sa pagtatrabaho, lalong hihigpit ang sinturon natin. Ang katahimikan ay bumagsak sa gabi. Ang kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, habang naglalakad si Sarina patungo sa parke, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang maduming bench sa parke. Gusot-gusot ang suot nito. May dalang isang lumang bag at tila naliligaw. Nay, okay lang po ba kayo? Lapit ni Sarina. Tumingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod pero may kakaibang kinang ng kabutihan. Naghahanap lang ako ng matutuluyan, iha. Wala na akong mapuntahan. Doon, nagsimula ang lahat. Sa kabila ng sariling hirap, namayani ang awa sa puso ni Sarina. Dinala niya ang matanda sa kanilang barong-barong. Mark, ito nga pala si Nanay Amor. Pagpapakilala ni Sarina ng gabing yon. Wala siyang matutuluyan. Naisip ko, baka pwedeng dito na muna siya. Tutulungan niya ako kay Miko habang wala tayo. Tiningnan ni Mark ang matanda. Nay Amor, pasensya na po at ganito lang po ang buhay namin. Wala po kaming maipapasahod sa inyo ng malaki. Pagkain at matutuluyan lang po ang kaya naming ibigay. Ngumiti si Nanay Amor. Isang ngiting tila nagpapagaan ng loob. Huwag na kayong mag-alala. Yun lang ang kailangan ko. Isang pamilyang matutuluyan. Marunong ako mag-alaga ng bata at mahilig ako maglinis. Lumipas ang mga buwan. Naging mahalagang bahagi ng pamilya si Nanay Amor. Hindi siya katulong sa paningin ni Sarina at Mark. Siya ay naging lola na rin ng kanilang anak. Nay Amor, bakit po kayo laging nakatingin po sa labas? Tanong ni Miko isang hapon habang nagkukulay sila ng libro. Naghihintay lang ako ng tamang panahon, Miko. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng bata. Alam mo ba, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa mga taong handang magbukas ng pinto kahit wala silang labis. Po, hindi ko po maintindihan. Kamot ulong sabi ng bata. Tumawa ng mainhin si Nanay Amor. Balang araw, maintindihan mo rin. Isang gabi, umuwing luhaan si Sarina. Natanggal siya sa trabaho dahil nagsara ang grocery na pinapasukan niya. Kasabay nito dumating si Mark na may dalang masamang balita. Hindi sila nabayaran ng kanilang foreman sa huling proyekto. Ano nang gagawin natin, Mark? Hikbi ni Sarina habang nakaupo sa hapag. Natuyong isda lang ang ulam. Paano ng gatas ni Miko? Ang upa natin sa mga susunod na buwan. Hahanap ako ng paraan, Sarina, pero sa ngayon, talagang sadsad tayo eh. Sagot ni Mark na halatang pinipigilan ng emosyon.
Lumapit si Nanay Amor sa kanila. Sarina, Mark, huwag kayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi natutulog. Nay, pasensya na po. Baka hindi na rin namin kayo papakain ng maayos. Nahiya na po kami sa inyo, sabi ni Mark. Huwag kayo mahiya sa akin, mahinahong sabi ni Nanay Amor. Kayo lang ang nagmalasakit sa akin noong wala akong kahit ano. Hinding-hindi ko yon malilimutan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang niyanig ang kanilang maliit na eskinita. Isang convoy ng 3 itim na luxury SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, nagtataka kung sinong VIP ang bibisita sa lugar na yon. Bumaba ang ilang lalaking nakabarong at may mga earpiece. Pumasok sila sa bakuran ni Mark at Sarina. Sino po sila at ano po ang kailangan nyo? Tanong ni Mark. Inakabahan na baka may kinalaman ito sa utang o sa kanilang tinitirhan. Isang matandang lalaki na mukhang abogado ang lumapit at yumukod. Nandito po ba si Madam Amelita Valderrama? Nagkatinginan sina Mark at Sarina. Wala pong ganyang tao rito, sagot ni Sarina. Biglang lumabas mula sa loob ng bahay si Nanay Amor. Suot ang kanyang kupas na duster. Ngunit sa pagkakataong ito tuwid ang kanyang tayo at may otoridad ang kanyang mga mata. Narito ako, Attorney Santos, wika ni Nanay Amor. Nalaglag ang mga panga ni Mark at Sarina. Ang mga lalaking nakabarong ay sabay-sabay na yumukod. Madam, handa na po ang lahat. Ang Board of Directors ay naghihintay na sa inyong pagbabalik. Nanay Amor? Nauutal na tanong ni Mark. Ano pong ibig sabihin ito? Tumingin si Nanay Amor sa mag-asawa. Pasensya na kayo kung itinago ko ang tunay kong pagkatao. Ako si Amelita Valderrama, ang may-ari ng Valderrama Group of Companies. Bilyonaryo po kayo? Sigaw ni Sarina sa gulat. Tumango si Nanay Amor. Umanaw ang asawa ko, 2 taon nang nakalilipas. Wala kaming anak. Ang mga pamangkin ko ay puro pera lang ang habol sa akin. Gusto ko sanang malaman kung may tao pa bang tapat at mas mabuting kalooban kahit walang kapalit na material. Kaya nagpanggap akong pulubi. Maraming nagtaboy sa akin, maraming nandiri. Hanggang sa makilala ko kayo. Pero bakit po kayo nanatili rito ng matagal? Tanong ni Mark. Dahil dito ko naramdaman ang pagiging isang tunay na pamilya. Emosyonal na sabi ng matanda. Yung pag-aalaga nyo sa akin noong may sakit ako. Yung paghati nyo sa ulam na maliit para lang may makain ako. Iyon ang hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyon ko sa bangko. Lumapit si Attorney Santos at naglahad ng mga dokumento. Madam, ang mga papeles para sa pamilyang to. Kinuha ni Nanay Amor ang mga dokumento at ibinigay kay Mark. Mark, Sarina, ito ay titulo ng isang bahay at lupa sa isang eksklusibong subdivision. At ito naman, inabot niya ang isa pang folder. Ay isang trust fund para sa pag-aaral ni Miko hanggang sa kolehiyo at puhunan para sa negosyong gusto niyong itayo. Nay, okay lang po. Nakakahiya naman po. Tanggi ni Sarina na umiiyak. Ginawa po namin ang pagtulong dahil mahal po namin kayo. Hindi po dahil sa pera. Hinawakan ni Nanay Amor ang mga kamay ni Sarina. Alam ko, Iha. Kaya nga nararapat lang ito sa inyo. Hindi ito bayad. Ito ay regalo mula sa isang lola para sa kanyang pamilya. Hindi ko kayo iiwan. Gusto ko, doon din ako titira sa inyo, sa bagong bahay. Gusto ko makita ang paglaki ni Miko. Nagyakapan ng lahat. Ang ulan na dati ay tila luha ng kalungkutan ay naging simbolo na ngayon ng pagpapala.
Makalipas ang 1 taon, ang buhay ni na Mark at Sarina ay lubos na nagbago. Hindi na sila nakatira sa barong-barong. Si Mark ay isa na ngayong operations manager sa isa sa mga kumpanya ni Nanay Amor, habang si Sarina naman ay nagpapatakbo ng sarili nilang foundation para sa mga batang lansangan. Isang hapon sa malawak na garden ng kanilang bagong tahanan, nakaupo si Nanay Amor at Miko. "Lola Amor, totoo po bang bilyonaryo po kayo?" Tanong ni Miko habang kumakain ng merienda. Ngumiti si Nanay Amor at tumingin sa malayo, sa kanyang pamilyang masayang nagtatawanan sa loob ng bahay. "Alam mo, Miko, bilyonarya ako noon dahil sa pera. Pero ngayon, mas bilyonarya na ako." "Bakit po?" "Dahil sa wakas, may pamilya na ako na hindi ako tinitingnan bilang isang ATM, kundi bilang isang tao na mahal nila." Lumapit sina Mark at Sarina, bit-bit ang mainit na kape. "Nay Amor, handa na po ang hapunan. Ang paborito niyong sinigang na baka," paanyaya ni Sarina. "Salamat, Sarina. Hali kayo," aya ng matanda. Habang naglalakad sila papasok sa bahay, naramdaman ni Nanay Amor ang mainit na pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ang pagpapanggap niya bilang isang yaya ay nagtapos sa pagiging isang reyna ng tahanan. Hindi dahil sa kanyang korona ng ginto, kundi dahil sa koronang gawa sa tapat na pag-ibig ng isang pamilyang kinuha siya noong siya ay mukhang walang-wala. Sa hapagkainan, walang bilyonarya, walang katulong, at walang mahirap. Naroon lang ang isang pamilyang pinagbuklod ng tadhana at ng isang mabuting puso na hindi tumitingin sa panlabas na anyo. "Nay," tawag ni Mark bago sila magdasal. "Salamat po sa pagpili niyo po sa amin." "Hindi, Mark," sagot ni Nanay Amor habang may luhang nagniningning sa kanyang mga mata. "Salamat sa inyo dahil pinatuloy niyo ako. Hindi lang sa bahay niyo, kundi sa buhay niyo." At doon, sa gitna ng karangyaan, ang pinakamahalagang kayamanan pa rin na kanilang pinanghahawakan ay ang bawat isa. Ang kwento ni Nanay Amor ay naging inspirasyon sa marami, na ang kabutihan, gaano man ito kaliit, ay laging may katumbas na himala sa dulo ng bahaghari. Ang dating yaya ay hindi lang pala mayaman sa pera. Siya ang nagturo sa pamilya ni na Mark at Sarina na ang pinakamalaking kayamanan ay matatagpuan sa mga taong handang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Nagtapos ang gabi na puno ng tawa, kwentuhan, at isang palalangin na puno ng pasasalamat. Ang bilyonarya ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan, at ang pamilya ay nahanap ang kanilang tunay na lola. Isang pagsasama na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Isang pag-ibig na walang hangganan. Ang bawat isa sa kanila ay natulog ng mahimbing. Batid na ang pinakamagandang bagay sa mundo ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. At sa bawat tibok ng kanilang puso, isang himig ang nananaig. Ang himig ng pasasalamat at tunay na pagmamahalan. Sa huli, napatunayan nila na ang swerte ay hindi lamang dumarating sa anyo ng pera o loto. Kung minsan ito ay kumakatok sa inyong puso, sa anyo ng isang matandang naghahanap ng matutuluyan. At kung bukas ang iyong puso, ang biyayang darating ay higit pa sa iyong inaasahan. Dahil sa mundong ito na puno ng pagkukunwari, ang pinakamahalagang yaman ay ang pagiging totoo, at ang pinakamalaking tagumpay ay ang makahanap ng pamilyang ituturing kang higit pa sa iyong kayamanan. At yan ang naging wakas ng kanilang kwento. Isang bagong simula na punong-puno ng pag-asa, pag-ibig at ng ligaya. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Uli ay maraming salamat po. At God
Bless us all.